Hello! Welcome sa aming podcast na walang pangalan. That's it. And nandito kami ngayon. At nandyan kayo ngayon. Yeah. May gusto kaming i-examine na mga videos. Ako nga po pala si March, creator ng Cherish Christ, at siya po. Ako naman ang admin at creator ng The Unashamed Evangelist. So merong sumisikat ngayon sa social media. Actually for years yata. Pero lalo na recently nag-viral siya sa mga healing na ginagawa niya. At siya ay si Joey Tives. So itong grupo na ito, grupo sila. Yeah, grupo sila. Pero si Joey Tives yung nangunguna. Yung leader nila. Kasi siya yung apostle, tinatawag sa kanya. Mm-hmm. So, bali, yun yung aming gagawin ngayon. Panonoorin namin yung kanyang mga videos. At kasama na rin yung mga kasamahan niya sa ministering ginagawa nila daw. So, nagkakandak sila ng mga crusade, healing ministry. Nanggagamot sila ng mga tao na may sakit, may mga karamdaman, mga malubhang sakit, no? So, ito ngayon, dahil kumakalat siya sa social media, gusto din naming i-examine, no? Tingnan kung tunay nga bang nagagamot, kung tunay nga bang ginagawa ni Joey Tives, at kung talaga bang galing to sa Diyos. At titingnan natin, i-examine natin kung ito ba ay naayon sa salita ng Diyos, no? So, our goal here, hindi para manira ng tao. So, that's not our goal. Wala kaming ganong intention. But we want people to know the truth. Gusto namin na maipahayag yung katotohanan. At syempre, kasama doon ay i-defend din yung truth. And by defending it, kasama doon yung pag-i-expose. I-expose yung mga kasinungalingan na naipapakalat ng mga false teachers na ito, ng mga false prophets na ito, na nagpapanggap na sila ay servant ng Diyos or messenger ng Diyos. Dahil maraming mga tao ang naluloko at nakakaawang tingnan na marami ang naluloko dito sa mga ganitong katuruan. So our goal here is to proclaim yung katotohanan at ma-expose yung kasinungalingan. So para ito sa mga naniniwala sa mga ginagawa ni Joey Tives o para sa mga sumusuporta sa kanya at mga nagbabalak na baka meron kayong karamdaman tapos naiisip nyo baka siya yung way para gumaling ako. So, ipapakita namin sa inyo yung mga videos niya at i-compare din natin ito sa scriptures, sa Bible. Ano po ba yung sinasabi sa Bible? So, tama ba? Nasa kanya tayo lumapit para gumaling at para masagot yung mga panalangin natin. So, kung ma-encounter ninyo itong ginagawa naming video ngayon, mapanood nyo to sa social media, sana i-share nyo rin and sana may bahagi ninyo sa mga nandun sa mga ganong gawain. Kasi nakakalungkot makita na maraming naluloko sa mga ganitong kasinungalingan. And this is Satan's lie. Yeah. So yun, sana po panoorin nyo to with an open mind kasi i-compare talaga natin siya sa sinasabi sa Bible. Hindi lang opinion namin dahil walang bearing, wala naman kung mag-opinion kami. Ang mahalaga dito yung sinasabi sa Bible. So, game, let's go. I-introduce po muna natin. Teenager pa lang, pastor na. At hindi basta pastor, kundi founder ng isang relihiyon ng pang-akit, kakayahan daw na magpagaling ng mga sakit. So parang hindi lang pala siya, pastor, nag-found siya ng sarili niyang religion. And ang gusto ko ding sabihin na, o itanong, sino bang nag-ordain sa kanya? No? Sino bang mamaya masasagot yan. So yun yung gusto ko ding malaman. Meron ba nag-ordain sa kanya na mga elders or pastors na wala nagpadala sa kanya or baka claim lang niya, no, personal. And anyone can do that, right? I mean, kahit sino pwedeng mag-claim So anyway, makikita natin yan sa mga susunod na Yan ang kwentong inalam ni Nico Y. Araw ng linggo, unti-unting napuno ang silid na ito sa Negros Oriental. Sa labas,
Nagsimula sa Negros Oriental pala si Joey Okay. Tevez. So dito siya Yeah. nagsimula. Okay? Wait. Matatapos ba natin to? Pause tayo ng pause. I think crucial information siya kung saan ito nagsimula. Well, baka taga doon siya. Maybe, Mhm, possible. Kasi mhm. Bisaya naman si Joey Tevez eh. Di naman siya pure Tagalog. I don't know, pero the way kung napapanood, na-encounter siya ng mga tao, di ba? The way he speaks, yung tono ng boses niya, pananalita, hindi naman pure Tagalog, I guess. Di ba? Bisaya. Mm. So parang ang nakaka-capture niya na audience is usually yung, ayan nga, Bisaya speakers na walang access sa mga sound na English resources. So madali silang maimpluwensyahan. Kasi native language yung ginamit niya eh. So, continue natin. Nakapaskil ang imbitasyon para sa pagtitipon. Ang mga taong dumadalo, nagdarasal ng taimtim. Ang iba, nakapikit habang nakataas ang mga kamay. So, kung mapapansin ninyo pa lang dyan sa video yan, makikita ninyo na hindi natin masasabi na itong mga taong to is nasa mga matataas na posisyon o baryo parang o baryo, no? talagang well-educated na mga tao na kayang makipagdebate sa mga law, something ganun, di ba? So, makikita ninyo na very province, sabihin natin, mga talagang nahihirapan sa buhay, mga ganun, di ba? Sa baryo o sa ganitong lugar, I think yung access sa mga hospitals, medyo mahirap eh. Mahirap kasi, mahirap yung pamumuhay. So kaya dito talaga sila aasa sa mga faith healers na tulad ni Joey Tevez. Habang iniintay ang pagdating ng isang binata, may kakayahan daw pagalingin ang kanilang mga iniindang sakit. Pagpasok ng 19 anyos na si Pastor Joey. So, sinasabi nitong reporter na to na si Joey Tevez is claiming to have this ability. Capable siyang manggamot. So, meron siyang supernatural ability to heal sa mga taong may sakit o may mga karamdaman. So, parang kung titingnan natin, hindi talaga direct sa Diyos yung kagalingan na yon. Ibig sabihin, talagang nasa Kanya. Na kung lalapit ka sa Kanya, hihingi ka ng tulong sa Kanya, kay Joey Tevez, kung nandyan yung presensya niya, magagaling ka, magagamot ka kapag nilay hands ka, pinag-pray ka, ganun, at maniwala ka sa Kanya. So, he is claiming exactly the way sa scripture na kung apostle, merong gift of healing, able siya doon. Meron siyang ganung ability, supernatural ability or healing, no? Healing. Si Pastor Joey Tevez sa simbahan ng Chosen Generation Ministry, nagsimulang magkantahan ng lahat. You're welcome here in this place. Isang taon pa lang daw na itatatag ni Pastor Joey ang kanilang simbahan na nagsimula raw sa kanyang panaginip. Doon daw nakita ni Pastor Joey na may mission siyang dapat gawin. So this is ito yung common na claims ng mga nasa charismatic movement o sa mga Pentecostal charismatic movement. Through dreams, visions, and mga direct revelation galing sa Diyos na nagpakita sa kanilang Diyos, narinig nilang boses ng Diyos. But wala tong evidence Walang strong evidence or proof na malalaman natin kung tunay nga ba yun. It's just a claim, personal claim. And anyone can do that. Kahit ako mismo, pwede kong sabihin. Kung siya nag-claim na through dreams, and pag sinabi ko din bang nag-claim ako na meron din akong dreams na sabi ng Diyos, I call Joey Tevez to repent, sa sinasabi niyang meron siyang dream, sino ngayon ang papaniwalaan ng mga tao? Dahil nag-claim ako and then nag-claim siya. Okay, continue tayo. Gawin. Meron siya ipakita sa akin na nag-heal ako ng people, nag-preach ako ng gospel, nandun ako sa gitna ng maraming mga tao at tinawag pala ako ng Panginoon natin na magtayo ng sariling simbahan. Kasama ang kanyang pamilya, itinayo nilang Kasi simbahan. kung parang magbibigay talaga tayo ng emphasis on dreams, ang dami kong dreams eh. Kagabi nga, nanaginip siya eh. Meron daw isang matanda. May matanda daw na may caterpillar. Anyway. Pero alam mo yun, kailangan ba i-act out mo lahat ng dreams mo, di ba? And how did Joey Tevez know na galing yan sa Diyos? Or naisip niya lang sa subconscious niya? I mean,
pwede tayong lokohin ng ating mga kaisipan eh. Even our dreams. Diba? As scripture says na even Satan can Disguise himself as an agent yeah. of light. Okay. Na may 500 miyembro na raw ngayon. Bukod sa mga pangaral ni Pastor Joey, inaabangan ng kakayahan umano niyang magmilagro. Ang mga may sakit, maging yung mga malulubhana, bigla raw Hindi gumagaling. kailangan ko milagro. Nag-out ako ng mga Oh, devil. buwak. At saka nakikita ko na maraming mga nagagamot ng mga tao through dreams. Karamihan dito mayroong mga paralyzed, mga hindi na makalakad, mga nag-wheelchair na lang. So, ito yung reason bakit kami nandito at ini-examine namin yung mga recorded videos ni Joey Tvs. Kasi kung ikaw mismo na Christian, malulungkot kang tingnan itong mga taong nandito ngayon at iniisip nila na tunay na kaya magpagaling ni Joey Tvs sa kanilang mga karamdaman o sakit. Pero kung titingnan mo pa lang, sa pagtayo pa lang ng matanda, hindi instant na kagalingan eh. In fact, parang walang kagalingan na nakuha siya galing from Joey Tvs kasi kahit pagtayo niya, hindi maayos. Pero kung titingnan natin sa lahat ng healing na ginawa ni Jesus Christ, even the apostles, instant yung kagalingan. Maayos. Walang gradual, no? Di ba? Ang mga blind, The nakakita. blind see, the lame walk. Ang may mga leprosy, talagang nawala ang kanilang leprosy, no? So, hindi makalakad ng maayos, nakalakad at umuwi ng maayos. Pero dito, mamaya later, makikita natin sa ibang mga videos niya na inaalalayan pa yung ibang mga And yun yung concern namin na nawa ay gamitin ng Diyos itong ginagawa naming video para makita nila na this is fake. Obviously fake, no? Nagtungkod, at the time nagpray tayo, nakalakad sila. Sa pagpapatuloy ng kanilang service, lumalapit ang mga tao para magpabasbas kay Pastor Joey. Maya-maya pa, ang mga hinahawakan niya biglang bumabagsak na tila hinihimatay. Pero yung iba hindi Isa raw sa nahihimatay. mga No? nakaranas ng kapangyarihan ni Pastor May Joey. video ba siya na may hindi nahimatay? Yeah, and meron din silang meron interpretation sila Joey Tvs diyan. And actually yung ginagawa ni Joey Tvs at saka yung mga defense niya, mga sinasabi niya, mga argument niya para depensahan kung bakit may mga ganitong hindi natutumba, bakit may mga iba na ganito yung nangyayari. Luma na to eh. Meron ng mga nauna pa sa kanya. Kumbaga copyright na. Kahit ngayong pag-blow. Ginamit niya yung, kung daw nagkakamali, sa Book of John, meron siya kinuwang passage doon and literally, inano niya yung word doon, I think, kay Jesus Christ. And how did he know again na ang ginawa doon nila Jesus Christ or ng apostle is talagang binoblow nila para matumba? Hindi. Yeah, kaya important na basahin ang Bible in context. Hindi pwede yung literal na nakita mo, ganun na rin gagawin mo, di ba? Kasi meron sa mga Bible na nire-report niya lang kung ano yung nangyari, not necessarily na kailangan mo i-follow. So may prescriptive, sige sa kanila. Kapangyarihan ni Pastor Joey, ang 30 anyos na si Neka na namiligro sa kanyang panganak dahil sa bukol sa ovaryo. 8 times po akong nagpapa-ultrasound. Hindi ko talaga nakita ng doktor ko na may ovarian cyst ako. Kasi nakahigaan pala ng bata sa ulo niya. Inirekomenda raw ng doktor na alisin ang bukol kasunod ng cesarean section. After panganak ko, 5:17 p.m., nakuha nila po yung ovarian cyst ko na kasing laki ng ulo ng baby ko. 1 kilo po. After 1 week ko pong nagpahinga sa bahay, biglang namaga po yung left side ng katawan ko. Until nag-yellowish na po itong left na inooperahan. Dito po lumalaki. Dito. Tapos ito flat. Dahil wala ng pantustos sa gamutan, pinili ni Neka na kay Pastor Joey ilapit ang sakit. Nawalan po ako ng malay. So, gaya nga ng sinabi ni March kanina, ng asawa ko na, yung iba dito napipilitan na kumapit sa ganitong gawain, ganitong nagkakandak ng mga crusade, healing crusade.
And dito na lang sila kumakapit kasi nga wala silang pangtustos. So ngayon, nalaman natin na talaga ang lumalapit dito yung Mga walang-wala. oo, yung nahihirapan financially, and even some are illiterate, no, or hindi ganun kalalim yung kanilang edukasyon, kanilang kaalaman, no. So dito pa lang narinig na natin na kapos si ate, kaya lumapit na lang siya kay Joey Tives. Nagbakasakali na siya ay magamot at mawala yung ovarian cyst, tama? Ovarian cyst ba yun? Ang malay, mainit ang katawan ko na hindi ko po talaga ma-explain. Pagkatapos ng healing niya, nakatayo po talaga ako, sir. Maniwala kayo sa hindi, sir. Na-feel ko pagkatapos ng healing ni Pastor, pumunta po ako Narinig sa niyo yun, CR. sinabi ni ate, na-feel ko. So, there's an emotional high sa nangyari doon. So, they are driven, no? Most people here sa charismatic movement, sa mga crusade na ginagawa ng mga charismatic o ng mga Pentecostal na group is talagang they tend to rely on their emotions or their feelings, kung ano nararamdaman nila. Pero again, meron lang emotional high, no? Parang merong drugs na ecstasy, something like that, na napaka-high nila na wala silang nararamdaman, or pwedeng meron silang pain kanina, tapos dahil sa emotion nila napakataas, or yung adrenaline, di ba? Pwedeng nawala at that moment. Speaking of adrenaline rush, may napakinggan ako kanina or napanood about faith healings na So nakapag-review ka, ha? Yes, I did my review. Na at that event, kasi ano siya medyo emotional siya talaga na event. May music, tapos yung nagpapagaling is sumisigaw, tapos nape-pressure ka na, ang daming taong nakatingin. So, meron talagang adrenaline rush. And yung adrenaline rush na yun, nakaka-numb ng pain. Namamask yung pain. Ano ibig sabihin doon? Kunyari, masakit yung paa mo. So, hindi ka, nahirapan kang makalakad. Tapos, biglang may pumasok na lion sa loob ng room. Di ba bigla kang makakalakad para iligtas mo yung sarili mo at tumakbo ka? So, meron psychological effect. Yes. Because of the circumstances. Yes. So kung magulo yung nakapalibot sa iyo, sa surroundings mo, pwedeng tumaas yung adrenaline mo at mawala sa isip mo yung sakit, yung pain. And then napalitan ng pwedeng mag-push sa'yo because of the circumstances na kumilos, gumalaw without thinking the pain. Tsaka yung mga questions sila. Ewan ko lang kung nagtatanong to si Joey Teves kung may nararamdaman ka pa bang pain. Kasi yung ibang faith healers, ganun. Yeah, nagtatanong siya. Nagtatanong siya kung, actually, ang tanong niya is to condition their mind na they are healed already. Paano ba yung tanong niya? Kasi Bisaya, hindi ko maintindihan. Mamaya baka pwede natin ditong matingnan, mapanood. Mahirap kasi pag parang nare-rephrase ko yung kasi mas better talagang direct sa kanyang mga sinasabi o salita. And hopefully, kasama sa video na sana ma-encounter natin. Pero kung wala man, pwede rin natin yang i-post, no? On the other Ni Pastor, pumunta po ako sa CR at inihi ko po lahat ng nana. Nagpapa-check up kami, negative na po. Wala na pong bukol, wala na po talagang nakikita sa ultrasound ko. Ang ibang miyembro, hangang-hanga sa pagpapagaling ng pastor. So, paano mo i-explain yun? Sabihin ni ate, gumaling ako napagaling niya ako So, totoo siyang manggagamot. Manggagalalim. Ang question dyan, instant bang nawala yun? Again, anyone can claim anyone can claim na gumaling sila. Pero, may results daw. Kung tunay na gumaling nga, kung tunay man na may karamdaman at gumaling, hindi yun dahil kay Joey Tives. Obviously naman na fake yung ginagawa niya, hindi kagaya ng ginagawa ng sa Bible talaga. Hindi biblical, hindi siya galing sa scripture, hindi siya based on the scripture,
And again, Yung even from anointing niya pa lang yung pagiging healer niya hindi biblical. yeah, unang-una sa pag-claim niya na pagiging apostle. Yang Ah, apostle, yung dream na merong direct revelation galing sa Diyos through dreams, and tinawag niya yung sarili niyang apostle, mhm. nag-claim siya na ganito yung position niya as a servant of the Lord. So doon pa lang sa root, sa beginning ng kanyang pagiging Christian or sa ministry niya, ay Pagiging pastor, pagiging pastor, apostle, founder questionable of na. a religion. Questionable na. So, kung meron mang gumagaling, and again, later on, mapapanood rin natin na hindi instant yung kagalingan kasi gradual siya. Kung meron mang mga nagbibigay ng testimony, hindi ngayon na nilayhan sila ni Joey Tives, hindi ngayon na biglang makikita mo talaga. Kagaya ng nasabi ko kanina sa yung matanda, na para sa kanila, kinokondisyon ng mind ni kinokondisyon ni Joey Tives ang kanilang mga kaisipan na gumaling na. Pero actually, kung titingnan mo, i-observe mo, based on observation pa lang, actual, is wala namang nabago. Hindi siya tumayo, hindi maliksi, hindi and again, dahil video lang naman ang in-observe natin, how about pag nakat na yung video nila? Kamusta yung mga taong yun? Si ate, kamusta yung pag-uwi niya? Instant ba talaga na nangyari yung healing? At saka yung sa kanya kasi parang tunog instant. Kasi after daw, naihi siya inihi niya yung ano. Although, well, again, nasa circumstance, nasa situation siya na kung saan nagbibigay ng adrenaline. Pinapataas yung emotion nila. Kaya nga sabi niya kanina pa lang, she feels, di ba? I feel. So, again, that's based on her feelings. Kung ano nararamdaman at that moment. And anyone can claim that again. And sa ginagawa sa grupo ni Joey Tives, he manipulates people's mind. Kinokondisyon niya yung mga kaisipan ng tao na they are healed. Or like positive thinking, right? Na pwede gaya ng ginawa mo noon sa video mo, 'di ba? Na wala akong sakit. Nakala mo wala kang sakit kasi yun yung iniisip mo. Uy, bakit tama din yung video ko kasi nagpa-reserve na ako ng venue tapos nagkaroon ako ng asawa. So nangyari pala talaga, no? Pero teka lang. Meron din kasing in case na merong magsabi, ako napagaling ako instantly. Nandyan ako sa event, gumaling ako instantly. Baka pwede ring may coincidence na mangyaring ganon. Bakit? Kasi may capability yung katawan natin to heal itself. Kahit hindi ka uminom ng gamot. Meron akong uncle na talagang mahina na siya, hindi na siya makalakad, bedridden na siya. Tapos, hindi siya umiinom ng gamot. Nagpagaling lang siya natural, gulay, sunlight, exercise. I think the reason why nagiging strong yung argument nitong nandito sa ganitong klaseng movement, sa ganitong organization or group sa kanilang it's because they are basing the truth through their experience. So napakahirap nun kalabanin. In fact, yun yung sabi ni John MacArthur sa libro niya na itong mga tao nakabase sa kanilang experience. And napakahirap yun i-refute kasi based on experience, right? Hindi mo na-experience yan, experience niya yun. So how can you refute that? But again, the ultimate standard, the ultimate authority is the scripture. So lahat ng truth dapat nakabase sa scripture. I mean, pag sinabing lahat ng truth, spiritual, dapat biblical, dapat naaayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo basta-basta na lang mag-claim ng something na hindi naman sinasang-ayunan o napapatunayan ng scripture. So kailangan nating ibase yung truth sa scripture, not on our experiences. Kasi again, it's very subjective, right? Pwede kong sabihin na again, naginip ako, nakita ko sila Michael Jordan o si ganun. Pwede ako naginip ako na pangasawa ko si ganyan. Wag mo nang i-claim, may asawa ka na.
Hindi Masama. yung iba, may ganun 'di ba sasabihin, God revealed to me na ikaw yung mapapangasawa ko. Ganun yung sa pastor's wife namin sa may nag-claim daw sa kanya na ganun. Pero sa kanya, wala naman akong dream na ganun. Pero sa'yo lang nag-dream. May isang nag-claim nga din, tinatawag niya yung sarili niya as a prophet, ito sa Jensen. And nag-claim siya, pumasok siya sa isang parang Bible Institute or Bible School. And then pinakinggan siya, claim niya na may magkakaroon daw ng trahedya mangyayari dito sa, I don't know if Jensen or dito sa part sa South Cotabato. Napaka-vague naman ng trahedya. And I think kung hindi ako nagkakamali, claim doon na magkakaroon ng tsunami. And naalarma naman itong mga taong nakinig sa kanya. And in fact, hindi to pinakinggan ng father ko while he's studying. Time to na nag-aaral pa yung father ko sa Bible school. And pinakinggan ng iba. And later on, hindi nangyari. Wala nangyari. And anong nangyari sa nag-claim na prophet? Siya ngayon ay isang bakla. So, paano natin i-examine, i-test itong mga taong to? Right? Through the scripture. Doon pa lang. No? And sabi ng Deuteronomy 13:18, di ba? Ang ganda ng sinabi doon, kung babasahin natin, pupunta tayo sa Deuteronomy. Tara, basa tayo. Basa tayo. Kunin niyo yung Bibles niyo. So, mayabang to LSB to. hindi naman. Grabe ka naman. Ako ESV lang eh. Sana ba yun? Hindi ko Deuteronomy ulit? Deuteronomy 13. Verse 1. Magsisimula tayo sa verse 1. Ang ganda ng sinabi dito. If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes true concerning which he spoke to you, saying, let us walk after other gods whom you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For Yahweh your God is testing you to find out if you love Yahweh your God with all your heart and with all your soul. And pupunta tayo sa Deuteronomy 18, verse 20. Itong sabi, but the prophet who speaks a word presumptuously in my name, which I have not commanded him to speak, or which he speaks in the name of other gods, that prophet shall die. Now, sabi dito, sa verse 22, mag-move ako ng isang verse. Sabi dito sa last verse ng Deuteronomy 18, when a prophet speaks in the name of Yahweh, if the thing does not come about or come true, that is the thing which Yahweh has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. So dito, nagki-claim na may mangyayari na trahedya, something na galing sa Diyos. Meron siyang direct revelation galing sa Diyos. Nag-claim siya na may mangyayari and hindi nangyari, hindi yung salita ng Diyos. Hindi yung galing sa Diyos. And sabi dito, the prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. So, kung meron mang later on, wala yata sa video na titingnan natin kasi I think parang hindi na i-post hindi na pinost public ni Joey Tives kasi ni-scan ko yung wala naman tayong makita doon na sabi niya doon sa lumaki yung tiyan na kung hindi doon daw sa mga basher niya kung hindi daw magsisisi, magre-repent, pupunta daw yung sakit galing doon sa batang yon sa mga basher niya. And dito, sabi dito, you shall not be afraid of him. Itong mga false teachers na ito. Dahil wala silang kapangyarihan. Hindi nila kayang itakutin ang totoong mga servants ng Diyos, mga totoong pinili ng Diyos, mga tunay na ligtas, tunay na mga Kristiyano. Kaya hindi dapat natin kailangang matakot. Pero dito, clear, sinabi sa Deuteronomy 13, na nabasa kanina, kung merong mga propeta, na nagsasabing propeta sila, and gusto nila na sambahin ang ganitong Diyos-Diyosan, na hindi tunay na Diyos, hindi si Yahweh, nabasa kanina, Deuteronomy 8:13,
then ito ay hindi tunay, hindi galing sa Diyos. Tinitest lamang, kagaya na nabasa natin kanina, tinitest lamang tayo ni Yahweh kung sino ba susundin natin. Again, dito mapapatunayan natin na kailangan nating mag-rely sa Scripture. Kailangan nating magdepende sa Scripture at hindi basta-basta maniwala kahit kanino sa mga claims nila. Kailangan nating i-examine yung sinasabi nila. Dito, concerning sa Israel, ito yung command ni Yahweh na kung sino man yung mga nag-claim na mga propeta na hindi talaga galing sa Diyos, nag-claim sila na merong silang revelation galing kay Yahweh na hindi naman nangyari at nagli-lead sa pag-worship sa ibang Diyos at hindi sa tunay na Diyos which is si Yahweh, then they shall be put to death. Yun yung command, na nakakatakot na command sa Old Testament. And even ngayon, hindi man siguro na applicable yung shall be put to death, pero merong judgment ang Diyos para sa mga false teachers, para sa mga false prophets na nagki-claim na meron silang direct revelation galing sa Diyos. And pinakamadaling i-claim is through their dreams. Para walang hindi mo kayang ma-refute yun kasi that's their personal experience na napaniginipan nila na kausap nila si Jesus Christ or talaga ang Diyos Ama. But again, where's the evidence? Gaano sila ka-sure doon? Pag-sure ba? So again, they are already under condemnation according to Peter, according to Apostle Peter. This, in fact, diba, gaya ng sinabi ni Paul Washer na false teachers are God's judgment for those who want not of God, kundi yung mga taong hindi nila gusto ang Diyos, but their God is their belly. Sa Philippians, di ba, sulat ni Apostle Peter, their God is their belly.